natin, Tita Chot? Wala nga eh. Ayan ang merienda ko. Yeah. Suman. Darating si Kuya Tito Polly Kailan? sa linggo. Saan magsistay? Sa pila, pero pupunta muna sa bahay. Sa Sunday. Magta ng halian. Hmm. Ano? Ayos. Pupunta kayo. Oh. Paano ba iwasan ng mga bisyo? Like, sigarilyo, alak, droga, sugal. Isa pa yun. Unang-una, syempre, kailangan sariling disiplina. Kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Wala kang disiplina, hindi mo kaya makakayanin kontrolin yung sarili mo. So, kailangan yung disiplina. Alam naman nating mahirap pang disiplina. Lalo na nalulong ka na sa mga bisyo. Ang kalaban mo yung sarili mo. Kung paano ka makakalabas sa ganung sistema, lalo na kapag umikot na yung ganung sistema sa katawan mo, sa buhay mo. Ako dati, malakas kong magsugal, naamin ko. Malakas ko din sa mga bisyo, sa sigarilyo, alak. Hanggang sa nagkasakit ako. Pero hindi naman malala yung sakit ko. Pero simula nung una, akala ko kaya ko na agad, instant. Hanggang sa bumalik ulit ako sa ganung sistema. Parang bumabalik-balik ka, isipin mo kaya mong hindi na, tas may mga kasama ka or sa mga kaibigan mo, may influence ka or may kita mo sa kanila, syempre hindi mo kayang pigilan yung sarili mo. May ganun ganun ako dati. Dami kong bisyo, lalo na yung sugal, number 1. Lagi akong walang pera, laging ubos. Pag may pera, sugal lagi. Ganun ako dati. Hanggang sa dumating yung time na tinigil ko na. Winakasan ko na yung ganong pag-uugali na tanggalin na sa sistema ko na hindi na magsugal. So hanggang ngayon kinakaya ko siya hanggang sa panghabang buhay na.
Pati sa mga bisyo ko, sa sigarilyo, sa vape, sa alak, pag inom ng alak. Akala ko dati hindi ko kaya. Pero ngayon kinakaya ko. Kumbaga, dinidisiplina ko yung sarili ko. Pinipilit ko madisiplina yung sarili ko. Na which is dati, mabilis akong magbago yung isip na hinahayaan kong bumalik ulit yung mga nakaraan na ginagawa ko, tapos natutuloy ulit na sasabihin ko hindi na, tama na, pero nagagawa mo pa ulit, ginagawa mo pa ulit. So yun, ngayon naman natanggal ko na siya sa sistema ko. Hindi ko pa masyabing tuluyan kasi hindi pa ganung katagal yung pagbabago ko. Pero nakakasigurado ako sa sarili ko na nadidisiplina ko ngayon yung sarili ko. At yun ang malaking bagay na kinakatuwa ko para maging better ako as a man ngayon kumpara nung mga nakaraan, nakalipas, and maging role model din sa anak ko, good role model din sa anak ko. Marami pang dapat baguhin pa, yung pag-uugali, yung katamaran, binabago ko din naman para sa sarili ko and para sa ikauunlad ko and sa pamilya ko and sa anak ko. Mahirap baguhin ng sarili, mahirap disiplinahin ng sarili. Kumbaga, sarili mo lang ang kalaban mo, sarili mong utak ang kalaban mo, sarili mong pagkatao. Dapat talaga buo ang loob mo sa pagbabago mo. And also, kung yung mga marami kang nagawang kasalanan dati, kalimutan mo na yun. Kasi para paano ka mag-move forward kung lagi mo siyang iisipin, lagi na ganun. Pwede mo siya isipin as kukunan mo siya ng lakas para makapag-move forward, para makapagbago sa sarili mo. Pero wag mo siyang titignan as para magmukha kang kawawa na malulungkot ka dun sa kakaisip mo ng mga mali mo dati, kaya hindi ka umuusad. So yun, masaya ako ngayon kasi marami na ako nabago sa sarili ko. And hindi ko na rin ginagawa yung mga dati kong ginagawa. Hindi pa naman ako 100% recovered or hindi pa ako 100% na nagbago na. Pero papunta na ako doon. At sinisigurado ko naman sa sarili ko na doon ako papunta. Hindi ako paurong. Hindi nagagawa ng mga katarantaduhan na dating ginagawa ko. Yung katigasan ng ulo ko, yun, huwag mong pairalin yung katigasan ng ulo mo. Laging gagamitin ng utak sa tama and sa kabutihan and sa pagbabago. Kaya ang laki rin bagay sa akin na tulong nitong vlogging na ginagawa ko para ma-document ko yung mga nangyayari sa akin. Kung ma-record ko or ma-document ko yung mga pagbabago sa akin na sa susunod na pwede kong balik-balikan
kung ano yung dating nangyari sa akin sa future kong. So yun, masaya ako ngayon, masaya ako sa estado ko ngayon. Hindi pa ako financially stable, pero masaya ako sa mga ginagawa ko. Dadating din ako sa, alam ko dadating din ako sa tamang panahon, sa tamang sa tamang ako. And sinishare ko lang din to para baka maka-inspire din ako ng ibang tao na naglulugmok dyan, na down dyan, na iniisip nila na wala na silang pagbabagong mangyari sa kanila. Ako nga nakapagbago eh. Kayo pa kaya? Kaya tibayan nyo lang lagi yung loob nyo. And also, lagi nyong i-feed yung brain nyo ng mga magandang bagay or na-empower sa sarili nyo or sa utak nyo para hindi kayo laging down or negative. Be positive thinker. Huwag masyadong negative sa buhay. Sana kahit sa simpleng paraan na ginagawa ko to, sana meron akong natutulungan sa simpleng bagay na ginagawa ko. Ayun, hope may natutunan kayo sa sinabi ko. And wala masyadong nangyari sa content ko ngayon, pero hindi naman tayo titigil. May ganito talaga na time na mahirap gumawa ng content, nag-iisip-isip pa kasi hindi naman tayo kagad sanay sa ganitong larangan. Pero sana maging naayos pa, maging creative pa lalo ako, and maging naayos pa yung vlog ko, yung pagdodocument ng buhay ko. Alright guys, hanggang dito na lang. God bless everyone and think positive. Alright.